Ayun na mga kababayan. Oh, ang sabi ni Claire Ren Castro, complete failure daw si VP Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary. Oh, ang animal. Tapos sasabihin niya mga kababayan na hindi siya attack dog. Ngayong araw-araw kumakahol mga kababayan, wala nang inaabangan kundi magbantay sa mga sasabihin ni VP Sara Duterte. Complete failure daw si VP Inday? Ha? Gayong nung DepEd Secretary si VP Sara Duterte mga kababayan, siya ang may pinakamataas na rating, mas mataas pa kay BBM mga kababayan. At siya ang asset ni BBM. Most trusted cabinet secretary. Tapos sasabihin complete failure. Ay, nako. Samantala mga kababayan, nagsalita na rin po si Senator Marcoleta at mayroon na siyang mga nai-prepare mga kababayan na batas para makontra itong kurakutan sa flood control once and for all. At sa huling parte ng usapang ito mga kababayan, ay yung mga matitinding mga pasabog ni Lacson. Panoorin niyo po ha. May banat din ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte. Kailan pa walang banat ang Malacanang kay VP Sara Duterte mga kababayan? Eto si Claire Castro mga kababayan, no? Eto nga lang ang inaabangan. Ang mga salita ni VP Inday mga kababayan. Nabatikos ang Department of Education. Ayon kay VP Sara na dating nagsilbing DepEd Secretary, nahuhuli na ang Pilipinas pagdating sa kalidad ng Totoo naman! Totoo naman mga kababayan. Bakit nasasaktan itong si Claire Ring? edukasyon. Matatanda ang nagbitiw sa gabinete ni President Bongbong Marcos ang bise nang uminit ang usapin hinggil sa confidential funds ng ahensya. At alam nyo mga kababayan, ano talaga ang pinakamabigat na rason kung bakit umalis si VP Sara dyan sa DepEd? Dahil dinadamay siya mga kababayan itong mga buaya dito sa pangungurakot nila. Ini-insert nila mga kababayan itong mga paggawa ng classroom sa iba't ibang lugar mga kababayan sa kanilang nasasakupan para makakickback ang mga buhaya mga kababayan. Ayaw ni Sara niyan, ayaw ni Sara niyan. Sinumbong na niya kay BBM yan mga kababayan. Etong mga kongresista nag-i-insert ng kung ano-ano. Magdadamay ako dito. Sa tingin natin patibong na naman yan kagaya ng pagbibigay ng pondo ni BBM kay VP Inday dati. Kaya napilitan si VP Inday mga kababayan na umalis dyan dahil napakabulok na ng sistema. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho kung ano man ang... Wow! Dapat nagtrabaho? Ano palang ginawa ni VP Sara? Hindi siya nagtatrabaho? Hoy, Claire Ring! For your information, si VP Sara ang pinakamalakas sa asset ni BBM noon. Siya lang nga ang natatanging pinagkakatiwalaan na lang mga kababayan na opisyalis ng gobyerno na gabinete ni BBM. Niya nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito. Hindi kayang tuparin yan. Ng 2 taon lang. Ano yan, magic? Systemic na po ang mga kababayan. Problema dyan. Sa lahat ng sektor ng ating gobyerno mga kababayan, ng ating lipunan. Sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Wow, a complete failure! Sabihin mo yan sa amo mong ngag-ngag. Itong animal na ito mga kababayan, hindi umaamin na siya daong attack dog ni BBM. Sabi niya, ako attack dog! Kumakahol mga kababayan. Hindi pa rin attack dog. Araw-araw kumakahol. Sino tinatawag yung aso? Sino tinatawag yung attack dog? Ganyan. Hoy, Claire Ring, mahiyak ka. Complete failure yung mukha mo. Ikaw ang complete failure. Nung nakaupong DepEd Secretary si VP Sara Duterte mga kababayan, tatandaan nyo, siya ang may pinakamataas sa trust rating, di ba? Di ba? Claire Ring? So, paano naging complete failure yan? Apparently mga kababayan, ang nakikinabang sa magandang performance ni VP Sara noon ay si Bangag. Ano kayo, siniswerte? Tahimik na nagtatrabaho si Sara, ginugulo nyo mga animal kayo? Lahat pa ng panunod-butahe mga kababayan ginagawa nila. Nagkatiwalaan daw ang bise na hawakan ng DepEd. Kaya kung Dep. ano man ang nirereklamo niya ngayon, wala umanong ibang may kagagawan kundi siya rin. So anong sagot mo dun sa sinumbong ni VP Inday kay Bangag na nag-i-insert yung mga tambaluslos, mga kakampi ni BBM ng mga insertion dyan sa mga kababayan sa DepEd? Paggawa ng classroom daw di umano na hindi naman priority mga kababayan, binabypass siya mga kababayan Tapos yung mga gusto nila ipapagawa na classroom, mga substandard, choice nila mga kababayan kung sino yung contractor. Yan ang inangal ni VP Inday. Kaya ayaw na niyang magsilbi dyan sa presidente mo. Ang ating
DepEd Secretary Angara. Oh, eto si mga kababayan, no? Si Claire Ring, laging may pakpak, no? Pareho sila ng outfit ni Admiral lagi, mga kababayan nyo. May pakpak na, oh! Buntot na lang ang kulang, mga kababayan. Ay nililinis naman kung ano man ang dumi na iwan nung nakaraan. Kayo ang madumi. Natanong din ang reaksyon ng palasyo sa obserbasyon na madalas pang lumabas ng bansa ang bise. Kailan kaya tatapos itong ating aguni dito, mga kababayan, no? Dito kay Claire Ring Castro. Sinasadya nila yan, mga kababayan, pang inis sa atin, eh. Wala silang pake, mga kababayan, kung hihilain ni Claire Ring, etong kanilang pangalan dahil matagal na silang nasa basurahan. Nating tulos ang mga animal na yan, mga kababayan, kahit pa magkalat yan si Claire Ring. Weekend, ikinagulat ng ilang supporters ang pagbisita ni VP Sara sa Paris, France bago siya tumulak kaya gulat sa nila. Netherlands. Nilinaw ng palasyo na authorized naman ang foreign trips. Authorized naman pala, eh. Kasalanan nyo. Hindi nila mapipigilan, mga kababayan, dahil bawal pigilan, eh. Dahil unang-una, personal na gastos yan ni VP Sara. Galing sa kanyang sariling bulsa. Sasabihin nila, mga kababayan, bakit mayroong mayroong mga bodyguard? Sinong gumagastos ng bodyguard? Hiningi ba ni VP Inday yan na sumama sila? Kaya naman mayroong budget, mga kababayan, itong Office of the Vice President. At yung BPSG, under sa PSG, mga kababayan. Ano palang gagamitin sa gastos niyan kung walang hindi nila babantayan si VP Inday? Kung papipiliin lang si VP Inday, ayaw niyang sumama itong mga mga kababayan, BPSPG niya, mga security. Pero mandato yan dahil kahit saan man siya sa mundo, mga kababayan, siya pa rin ang Vice President ng Pilipinas. At isa pa, ang pinupuntahan niya, mga kababayan nating mga Pilipino sa ibang bansa. Ayaw niyo yan? Basta raw ang presidente kapag lumalabas ng Pilipinas. Waldas! Ang daming binibitbit, mga kababayan, with family and friends and then with all the party. Alam ng bayan. Tapos sasabihin na manghikayat ng mga investors tapos walang napala, mga kababayan. Pag-aralan mo muna. Yan ang banat ng Malacanang. Banat na naman. Ano ba naman itong Malacanang, mga kababayan? Wala nang ibang ginawa kundi banat. Ni Senador Robin Padilla na ipa-drug test lahat ng umaray, mga kababayan. Basta drug test, allergic na allergic sila dyan. public officials. Ayon kasi sa palasyo, labag ito sa batas. Tapos dun si Nadia Montenegro, mga kababayan, na mere lang, suspicion. Naamoy daw dahil alam doon nila ang amoy ng mga kababayan, Mary Jane. Grabe, naghihimotok na sila. Ngayon, ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, dinidemand ng drug test. Umaray sila, nag-iiyak, mga kababayan. Diyos ko. Babalik si Ivy Reyes. The hypocrisy. Napa-spotlight ang Hindi ito, luma itong footage siya ito, mga kababayan. Nagpagupit na si Robin. In fairness, mga kababayan, maayos si Robin ngayon. Buti naman at nakinig, mga kababayan, sa opinion ng mga tao na kailangan mo lang magpagupit, Robin, at mag-ahit ng bigote. Bumalik, mga kababayan, sa dating kisig. tanggapan ni Senator Robin Padilla matapos madawit sa kontrobersya sa paggamit umano ng marijuana sa Senado. Sa gitna ng issue, nagbitiw sa pwesto ang Political Affairs Officer ng Senador na si Nadia Montenegro. Nagbitiw na nga yan sa pwesto, mga kababayan. Ano pa lang, suspicion pa lang. Si BBM kaya, buong bansa na tawag sa kanya, mga kababayan, bangag. Tatanggapin mo yan, mga kababayan. Ikaw na pagbibintangan kang bangag. Ang normal na reaksyon ng tao niyan. Sige, patunayan natin. Magpapatest ako sa harapan ninyo. Ihi, dugo, pati na siguro, mga kababayan, sa ngipin. O sa mga kuko. Kunin nyo, itest ninyo, tingnan natin kung sinong bangag dito. Patest, mga kababayan, kumasa siya. Dahil nabibinyagan na siya ng bagong pangalan Alain nyo, tawag na ng lahat sa kanya, mga kababayan, bangag. Tapos kung i-challenge sa drug test, magagalit. Sino ang hindi magdududa niyan? din sa paghain ni Padilla ng panukalang Why would I do that? Ganyan, no? I will not identify that with an answer. mandatory drug testing ang lahat ng public officials. Kahit hindi na lahat, elected. Una, kahit presidente na lang. Yan. Tingnan natin. Pero, ani Palace Press Officer Claire Castro sa Senador, mag-aral muna. Mag-aral muna.
Eto mga kababayan, no? In a way, mambabatas naman ni si Robin. Anong pinagbasihan nila na unconstitutional yan, mga kababayan, labag sa human rights? Na kung ang mga ordinaryong citizen, mga kababayan, ay minamandatory drug test. Ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po. Privacy. Pag sinabi po natin lahat, universal testing. Mandatory O kahit hindi na lahat, si BBM na lang. universal or At saka, yung mga matataas na mga kababayan, President, Vice President, Senador, Congressman, yan lang. At Mayor. Maraming judik na Mayor. universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. O di random. Sige. So baka magsayang lang po ng oras at pera. Sasaya nga kayo ng pera dyan sa mga ayuda. Mga flood control na walang silbi na mga guni-guni. Pondo, si Senator Robin Padilla. Wala kaming pake. O sige, para hindi magsayang, unahin na natin ang presidente. Hindi yan aabot sa ganyang punto, mga kababayan. Kung kumasa lang si BBM sa drug test. po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Hindi naman daw tutol ang palasyo sa suhestyon ni Padilla. O hindi naman pala tutol, di gumawa ka na ng hakbang palasyo na magpa-drug test si Pero BBM. batas na mismo ang nagsasabing hindi ito pwede. Kaugnay sa investigasyon ng Senate Kaninong batas? Palusot na naman yan. Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Senate Isa pa Ribbon ito. Committee Chairman Rodante Marcoleta. Magandang tanghali po at welcome po sa Balitang Hali. Aksaya lang daw sa pera mga kababayan ang drug test, pero dito grabe. Bilyon-bilyon mga kababayan, kung hindi trilyon ang nawawala sa kurakutan. No? Flood control project, 36 PBM administration. Ano po ang assessment nyo sa unang araw ng pagdinig ng inyong komite dito sa may anomalya sa flood control project? Ano? Kasi yung inilatag naming mga premises, sa aking palagay naman ay matagumpay naming Yan talaga mga kababayan. Parang si Corona, no? Abogado yan, ibunuan. naipaalam sa publiko kung saan ang direksyon ng aming unang mga pagdinig. Unang-una, napatunayan namin na talagang walang coordination ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanukala ng mga flood control projects. Kung ang pag-uusapan Master plan, wala talaga mga kababayan, wala coordination. Lalong-lalo na yung mayroon palang isang opisina na kailangang i-coordinate nila mga kababayan. Yung River Basin Office, basta nangangasiwa dyan mga kababayan, na sila dapat ang lilikha ng mga master plan sa mga pinagko-connect na mga ilog ba kababayan. Wala. Ngayon lang natin yan nalaman kung hindi dahil kay Senator Marcoleta. Diba? Tingnan nyo itsura ni Senator Marcoleta mga kababayan. Kipogi. Saan nakuha ni Vice Ganda mga kababayan na ginawang katatawanan ang mukha ni Marcoleta? Hindi niya nakita ni Vice Pangit mga kababayan ang kanyang itsura. Si Marcoleta ang kanyang kinutya. Abogado pa yan mga kababayan na senador. Si Vice Ganda salot. comprehensive master plan. Nagtataka ko kahapon kahit na yung ating Secretary of DPWH Wala. hindi niya kabisado na ang may mandato pala Eto nang mamartilyuhin ng Marcoleta mga kababayan. Bilyonaryo na daw siya mga kababayan. Grabe. Billionaire. Nag-umpisa lang sa maliit na hardware. Nang nag-connect sa DPWH mga kababayan, naging bilyonaryo. Muntik pang mamartilyo ni senador. comprehensive flood control planning ay yung tinatawag nating River Basin Control Office. Yun pala, River Basin Control Office. Mayroon palang opisinang ganyan. Hindi natin mahagilap mga kababayan. Malaki pala ang role nito para sa paggawa ng master plan para sa flood control. Si Bunuan mga kababayan, sekretary na ng DPWH, hindi alam na nag-i-exist pala yan. Aminadong hindi nakipag-coordinate. Diyos ko. So, wala talaga master plan. Isang maliit na opisina na nandyan sa ating DENR. Ngayon, kung yung mandato na yon na ginagawa ng maliit na opisina na yon ay patuloy na na-overlook ng DPWH na siya yung pinakamalaking ahensya na nagsasagawa ng ganitong klaseng proyekto, talagang walang coordination. Walang coordination. Napatunayan na namin, hindi talaga integrated ang mga flood control projects na kanilang ipinupundar. Pero Senador, sa palagay...
Senador, May sa palagay niyo po, Oh, eto pala mga kababayan, oh. Eto ba yung naging, mga kababayan, kangkungan na ghost project na sabi ni BBM? sige po. Na-establish din namin na sa umpisa pa lang ay inamin na nila na talagang merong mga ghost projects ng Ang dumi ng tubig baha, mga kababayan. Oh, ang dumi niyan. Naghalo na yung tubig kanal, yung tubig estero, mga kababayan. Mga dumi ng aso, yung mga plema, mga kababayan, mga dinudura nila, tinatae, ihi ng daga. Oh, mix-mix na yan dyan sa baha. Tapos, no choice ang ating mga kababayan, lulusong sa baha, mga kababayan. Kaya nagkaka-leptospirosis. ating mga flood control na kanilang nailatag. Yan ang gusto naming unahin dahil kinakailangang mailista na natin habang ginagawa nila yung sinasabi nilang malakihang pag-uusisa, pag-iimbestiga dyan. Importante na mapatunayan natin kahit na magtagal tayo ng konti sapagkat yan naman ang inihintay ng ating mga mamamayan na Wag mo lang tantanan yan, Marcoleta. O, wag nang tantanan. Dapat talaga may mapapanagot. At gumawa kayo ng batas. Ito talaga mas importante, mga kababayan. Gumawa ng batas para maiwasan na etong pamumursyento ng mga buhaya, mga kababayan. At kababuyan din ng DPWH at mga kontraktor. Siguro gawing transparent ang bidding videotape, mga kababayan. Tsaka, kung pwede i-live, Facebook Live, ang bidding at tsaka yung computation ng mga budget, mga kababayan, open to the public. At kung makitaan, mga kababayan, ng any link ito mga kontraktor dito sa mga kongresista, senador, at kung sino-sino pa dyan, mga politiko, disqualified. Disqualified na. At saka isa publiko ang lahat ng proyekto, mga kababayan, sa bawat lalawigan. Dapat every province, every city, every municipality, mga kababayan, mayroon silang kahit Facebook page lang. Papakita doon ang progress ng mga project, pati mga budget, mga kababayan, nang makita ng mga tao at kanilang mga constituent kung anong napupuntahan ng kanilang pera. Ganyan. Simple lang yan, ha? Simple lang yan, mga kababayan. Pwede yung ipag-utos ng presidente para maging transparent. Dahil hindi na tayo aasa dyan sa tagabantay nila, mga kababayan. Sabi nga ni Lacson, pati nga COA, mga kababayan, na nag-o-audit, mayroon pang porsyento, mga kababayan, sa kurakutan. So, kailangan na ang taong bayan ang tumingin yan, mga kababayan. Every province, every municipality, i-require sila na i-upload sa kanilang mga kababayan. Huwag website, dahil hindi pupunta sa website kaya sa Facebook page ang kanilang ginagawang mga bidding o i-live. Ganyan. lahat ng pagdinig na gagawin natin, may mangyayari. Palagi kasi nasuya ng mamamayan na puro na lang pagdinig, puro pagdinig na lang. Wala namang naipapakita na mananagot. Wala nga. Mapaparusahan sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun nga po sa Yan ang gusto natin. Dito mga kababayan, no? Kung makarating ito kay BBM, ang unang-una mong gagawin BBM, mag-cleansing ka. Diyan sa DPWH. Cleansing. Dahil ang dami ng magkakasabwat dyan, sindikato na nga sabi ni Lacson. And then itong mga contractors, kastiguhin mo. Ipasuka mo sa kanila. Ipakanta mo sa kanila kung sino-sino itong mga politikong nang i-extort sa kanila mga kababayan. Ang hihingi ng patong. Komisyon. Di ba lahat sila mga kababayan kulong dyan? Yun nga po sana itatanong ko, ngayon lang po ba nabunyag? Una, yung sinabi nyo na may opisina pala na nagko-coordinate dapat nitong mga proyektong ito. Pero largely, ngayon lang po ba nabunyag na may ganito talaga parang ngayon. Or alam na at napabayaan lamang? Or pinabayaan? Ay alam na yan, pero ano lang yan mga kababayan? Yun na lang bahala. Alam naman natin na talagang may anomalya sapagkat sa dami ng mga flood control projects na nilalatag, ay bakit naman taon-taon ay palagi na lang tayong binabahas? Ibig sabihin, talagang hindi coordinated, hindi integrated, lalong-lalo na hindi tama ang pagsasagawa ng mga flood control projects. Lalong-lalo na kapag nabusisi na namin, sino-sino yung sa procurement pa lang, pagkatapos sino-sino yung nakakakuha ng mga kontrata. Of course, na-identify na ng Pangulo na, may paborito lang kayong 15 contractors na imposible naman sa lahat ng regions halos. Nationwide ang proyekto mga kababayan, di ba? Imposible talaga na, ang mga equipments nyo, nationwide, yung heavy equipment, ita-travel nyo pa? Yung gustong martilyuhin ni Marcoleta mga kababayan, nag-ubisa lang yun sa maliit na hardware. Nandun sila lahat. Kawayanan pa
mga kawayan lang daw. Ngayon, up to 40 billion mga kababayan ang pwedeng sungkitin na proyekto. Mahigit na 2,400 ang ating mga accredited contractors. Pagkatapos 15 na lang ang palaging nakakakuha ng mga projects. Meron talagang problema dito. Opo. Merong nagkukutsabahan dito. Yun ang gusto nating matukoy. Ano ang gagawin nyo kapag Ang hindi nipis, pa rin sumipot itong inyong mga pinasabpina ng mga contractors at hindi tumugon Contempt. sa inyong sabpina? Ano ang gagawin ng inyong komite? Ayaw kong isipin na hindi sila susunod. Kasi ang nangyari, 7 out of 15 contractors na pinatawag namin ang nakarating naman. Yung Sana sinali mga kababayan ang pag-question na ikaw kontraktor, sino-sino ang binibigyan mo ng mga patong? Sino-sino ang nanghihingi sa iyo? Sige, please mga kababayan, ipaabot kay Barcoleta kung magkano ang napupunta sa mga congressman, mga politiko, mga kababayan galing sa bayan sa gobyerno. Yung patong mga kababayan, sana may magtanong niyan. ay nagpadala ng representatives. Ngunit yung 8 ay nagsabi na may sakit. Pinagbigyan na yan. Kaya lang, sinubpina Lahat na may sakit. Susunod na pagdinig. Kinakailangan dumal. Sabay-sabay ang 8 nagkasakit mga kababayan. Ano pala yan? Anong sakit? Baka sakit sa utak. Mapipilitan tayong gamitin natin ang puwersa ng komite na mapadalo natin sila. In aid of legislation po, itong mga pagdinig ng Senado, ano mga batas na po nakikita nyo kailangan baguhin o buuin sa ngayon? Napakarami. Unang-una, napansin na lang. Eto na gusto natin mga kababayan. Ano kaya, yung talagang masusugpo itong kurakutan dyan. Namin dito sa bakit yung isa na dumalo kahapon, sole proprietorship lang siya. Nagtataka ko, paano siya nabigyan ng quadruple A? Ang pinag-uusapan natin dito yung Philippine Construction Accreditation Board. Doon pa lang problematic na. Pagkatapos kung yung 5, doon sa 15 ay halos nag-ooperate sa 18 regions ng ating bansa. May problema doon sapagkat makikita mo na nagpapalitan na lang sila, nagkakahiraman na lang sila ng lisensya. Kasi ang isang proyekto, mayroong dedicated na technical equipment at saka technical. Ang problema dyan mga kababayan, dapat ipagbawal yung mag-subcon. Dahil, mayroon ng mga kontraktor mga kababayan. Ang nangyayari, siya ang inawardan, magsasubcon mga kababayan. Magbabayad pa ng another contractor. Tapos yung another contractor, magbabayad na naman ng another contractor. Paliit mga kababayan. Nagiging kalidad. Dahil lahat yun papatong mga kababayan Lahat kikita. Kaya papangit ang kalidad dahil magko-cost cutting. Kapag meron kang project sa isang lugar, at na-dedicate mo na yung technical mo ron, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang lugar. Ang nangyayari, kung 18 regions tayo, ipagpalagay na lang in 15 regions, meron silang project simultaneously being undertaken, imposible yun. Imposible talaga. Meron siyang mahigit na 85 na technical, gagamitin, yun ang full of technical. Hindi po pwede yun. So dito sa procurement, nagkakapalitan lang Nagkakaroon lang ng joint venture. Yung iba hindi qualified, pagkatapos hihiramin yung lisensya. Lahat ng ito kailangan ay masolusyonan natin, makorek natin. Senador, paano po pag may lumabas na pangalan ng mga kongresista? Ano pong gagawin dito ng inyong komite? Meron tayong interparliamentary courtesy. Bakit? Hindi naman namin patatawag yung mga congressmen Ang ipatatawag namin, halimbawa, yung mga congressmen na kontrakto, di patatawag namin yung kanyang kumpanya. Siyempre, meron naman silang mga board of directors doon, meron silang chairman, baka may presidente. So, tatawagin namin ay yung mga opisyalis nung kanilang construction company. Charles. Di doon lang, magkakaalaman na kami. Sino ba yung nasa likod ng congressman? Malalaman na natin doon. Paano mapapanagot itong mga public officials na sangkot sa mga ganitong anomalya? Paano mapapanagot? Marami tayong batas para sila'y panagutin. Like? Okay. Well, sige. Abangan po natin yung inyong pagpapatuloy ng... Tataas na ang discussion mga kababayan At kung may mga lumabas pang pangalan dito sa inyong session. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Sana ay makapagtiyaga kayo na sundan ninyo ang development ng mga pagdinig na ito. Makakaasa po kayo.
Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodan. Ito mga kababayan, no, iceberg lang ito. Tip of the iceberg lang ito mga kababayan. Sa tingin nyo, itong flood control lang ang may problema dyan sa kurakutan at mga substandard? Hindi. Lahat ng gawain ng mga kababayan, proyekto ng gobyerno. Numero 1 na dyan yung mga mga kababayan, kalsada. Ang daling masira, di ba? Parang mga kulang sa semento mga kababayan, mga hilaw ang mga semento. Bago-bago mga kababayan, yung natutuklap na yung taas ng concrete. Isang malakas sa ulan lang, wala, natutuklap na. Ganyan kabulok mga kababayan. Pati na yung mga classroom, mga government buildings mga kababayan, ang daling masira kapag may lindol. Yan ang unang-unang guguho. Pansinin nyo, sa tuwing may lindol mga kababayan, walang paaralan na walang bitak. Mga substandard. Basta mga kababayan, dito sa gobyerno, ang dami talagang kabalastugan. Marcoleta. Inilahad sa privilege speech ni Senator Panfilo Lacson ang iba't ibang anomalya umano sa mga flood control project. At kabilang dyan ang umano'y double insertion at mga ghost project. Saksi, si Mark Salazar. Yan Lacson at Soto, yan ang pagtuunan nyo dahil ito ang mas malaking isda mga kababayan. Hindi kagaya nung pinush lang ni Tambaloslos na bintang laban kay VP Sara Duterte. Wala kayong makukuha tayo dyan Pati ang taong bayan, walang makukuha dyan mga kababayan. Eto, matagal ng problema ng bayan, kurakutan. Nadawit ang mga congressman. Flooded gates of corruption. Ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control. In fairness mga kababayan in fairness dito kay Lacson, mukhang immune siya dito mga kababayan dahil unang-una, di ba mayroon silang allotted budget mga kababayan isa-isa. Bawat kongresista, bawat senador. Ang tawag dati dyan pork barrel pero iniba nila ang pangalan mga kababayan. Isa ito sa mga tumatanggi sa pork barrel mga kababayan. Kasama si Miriam Defensor Santiago. Good job din sa'yo Lacson dyan ha. Kaso nga lang mga kababayan dahil hindi niya tinanggap. Ewan lang natin kung saan napunta ang budget para sa kanya. Saan nga ba? Baka kinain na rin yung mga buaya buo ha. Sana binigay lang sa project. Hindi mo na lang wala na lang cut gaya ng iba. Control projects. Wala pa Hindi natin sinasabing siya ang kumain ha. Baka di ba binalik sa kaban pagbalik sa kaban mga kababayan nakanganga ng buhaya. Kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Yan Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Ang liliit mga kababayan ng mga bakal. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder Grabe, no? o project proponent na politiko. Sa politiko lang yan, mga kababayan, ha? And then, mayroon pa mga district engineer, pati COA daw, mga kababayan, nabibigyan. Basta, sa dami ng dapat bigyan, mga kababayan, hati-hati ang mga buaya, ang natitira na lang daw na, budget para sa project, 40% na lang, mga kababayan. Yan na lang ang, kikita pa dyan ang, mga kababayan, kontraktor, Diyos ko. Kaya ganyan. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40%. Napakaswerte na pala, mas maliit pa pala. O 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pesos. So 100 million, 40 million na lang. Ang 60 million, pinaghati-hatian ng mga buhaya. Pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ng isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Sino yan? Congressman Arman C. Panaligan? Ito ang pinersenta ni mga kababayan, Lacson. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Wala pang 1 year pa lang mga kababayan, gumuho na. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos. Oh my goodness. Record ng DPWH ay completed project. Completed na tapos wala pa mga kababayan, Nito lamang malinaw na.
2025. Bakit completed yan? Inanod pa nga, oh. Buwan pa lamang ang Guba. lumipas, Mr. President. Giba na. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista pero nakalagay ito sa kanyang presentation. Oh, Arman Si Panaligan. Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Tinukoy Arnan! ni Lacson ang mga proyekto sa kandating Arayat, Pampanga. Arayat. Sa pinondohan noong 2023 ng 91 million pesos. Tumabingi na mga kababayan gaya ni Percival. Pero makalipas ang isang taon, kailangan na itong i-repair at pinondohan ng 2 ulit na 91 million Wow. pesos. Ehemplo Wow, grabe. Ang repair mga kababayan para ka nang ito nagpagawa. ng double insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Aba, Aba. ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong contractor sa kandating Arayat, Pampanga. Sana all, palaging nananalo. Ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Grabe rin daw ang port Isa pa yung Malacanang. sa Bawan River Basin sa La Union dahil halos 1 bilyon ang nakuha ng nagbiyan. Grabe. Habang 623 million ang sa Bawan na pareho namang binabaha pa rin. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming isang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito. Isang kontraktor lang. Ang sarap ng buhay. Bilyonaryo mga kababayan. Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Pero sa Bulacan daw ang pinakamalalang nakawan. Puro Bulacan horror story. kasi ghost project daw doon. Sa Malolos, 2 proyekto Kaya pala horror story dahil ghost. sa 2 barangay na tig 77 million ang halaga ay guni-guni lang. Guni-guni. Oh. Di ba sabi ni BBM mga kababayan, ano lang daw? Na-overwhelmed lang. Ayun, guni-guni. Umamin si BBM na Ghost May project. 4 na proyekto na Tangkong lang mga kababayan, nakita niya. 77 million din ang hindi talaga ginawa. 2 kontratista raw ang kumuha ng mga proyektong ito. Ang Wawaw Builders at Wawawin. Ana Builders. Oh, wawawin. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate. Sige, names will be named. Buti ba ito si Lacson mga kababayan? Papangalanan si Tulfo. Erwin, names will be named. Tapos, walang napangalanan. Inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authority Arestuhin agad. Labasan agad ng mga kababayan ng warrant of arrest na walang bail. will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. Money. Sinusubok pa Takyaw. namin kunan ng pahayag ang Wawaw Builders. Darcy and Ana Builders, pati ang Bulacan 1st District Engineering Office. Anong meaning na wawaw? Ala, ang laki na niya, Pinagulaanan naman ni Congressman Panaligan na may Oh. Kaya pala malaki mga kababayan, bata pala ni Tambalusdos o pinabaluanan na. What do you expect? kinalaman siya sa questionableng proyekto. Hindi raw siya nag-propose ng mga proyekto at nakita lang niyang nakalista ito sa National Expenditure Program. Hindi rin daw siya kinonsulta ng DPWH. Tunayan, may mga proyekto siyang Sa presinto ka na magpaliwanag, mister. pero hindi raw pwede dahil DPWH aniya. Tingnan niyo mga kababayan, simento parang lupa na. Ngayon, sasabihin, tayo ang nag-finance, technically, ay maaari sabihin, Kongreso nag-finance kasi yung NEP na yon ay inapruban. Ang tanong, hindi ka ba talaga tumanggap ng SOP? Walang aamin dyan mga kababayan, walang aamin. Pero common knowledge mga kababayan na mayroong SOP. Kaya lahat sila mga kababayan itikom ang bibig dyan dahil tumatanggap daw ng SOP sa bawat project. Yan mga kababayan ang dapat patunayan talaga kung paano ito mai-stop itong SOP na yan. Dahil napapangit ang proyekto dahil dyan. Kongreso at naging General Appropriations Act nung mapirma ng Pangulo. Kaya parang Congress ang nag-finance dyan, pero ang reality, ang actual practice na nangyayari Explain pa more! ay ang listing, identification, and prioritization of flood control projects ay nanggagaling sa DPWH.
Ganyan naman talaga. Pero ang tanong, kung walang corruption dyan, bakit gumuho? Ha? Ang sinasabi na nga kasabwat ang mga politician. Paano mo ma-explain kung bakit mga substandard yun at maraming mga ghost projects? Completed mga kababayan pero wala. Wag mong sabihin walang kurakutan. Wala raw taga Mindoro sa mga kontratista na hindi rin niya kakilala. Noong July 2024, sumulat pa siya sa DPWH para ireklamo ang nasirang proyekto at siguruhin ng DPWH na pasok ito sa standard. Ay, in the sense na... Kanya-kanya mga palusot pa lang yan, mga kababayan. Anomalous nga. Kasi nasira ang mga proyektong yan. Para sa GMA Integrated News. So, sinungaling si Lacson. Si Mark Salazar. So, anong masasabi niyo dito mga kababayan sa sakit ng ulo na nangyayari sa ating bayan? Post your comments below.